King Harald pinatay na ni Loki. Bali nagumpisa nga itong chapter 1170 sa pag-atake ng Ragnir kay Loki. Ipinakita ngang ines na ines si Loki. Ang akala nga niya merong taong gumagamit sa martilyo na to para atakihin siya. At nung mapansin nga niyang walang katao-tao sa kwarto natuon na nga lang yung pansin niya sa treasure box na naglalaman ng legendary devil fruit. Pero bago pa nga ito mahawakan ni Loki nagpatuloy ulit sa paggalaw itong Ragnir. Inatake nga ulit neto si Loki. Takang-taka nga itong si Loki sa kung anong kababalaghan ang nasa kastilyo nila. Hindi nga siya makapaniwala na gumagalaw mag-isa ang isang martilyo. Kaya naman napatakbo nga siya papalayo. Sa scene nga na to nasaksihan ni Harald itong pagtakbo ni Loki. Nabanggit nga niya na national treasure daw ng Elbaf itong legendary devil fruit na pinoprotektahan ng Ragnir. Hundreds of years ago na nga daw itong nag-e-exist at wala pang ni isa ang nakakakain nito. Ang rason dahil sa wala pa daw na-acknowledge ang Ragnir na karapat-dapat sa devil fruit na to. At bago pa nga matapos sa pagsasalita itong si Harald kinuha nga nila Shanks at Gaban itong pagkakataon na to para atakihin siya ulit. Gamit nga ang mas malakas na haki this time sa atake nila. Nagawa nga nilang maputol ang paa netong si Harald. Explain nga ni Gaban kay Shanks na para daw matalo itong mga immortal na to o yung mga Holy Knights kinakailangan mong balutin ng Conqueror Saki ang mga atake mo. Dahil daw dito mas makakaramdam sila ng sakit at mas matagal ang regeneration nila. Patuloy nga lang daw itong gawin hanggang sa hindi na nila kayang lumaban pa. Sa sumunod na panel naman gumanti nga itong si Harald kila Gaban. Inatake nga niya ang mga ito gamit yung palakol niya. Si Shanks naman habang umiilag sa atake ni Harald napatanong kay Gaban kung paano daw ba neto nalaman yung kahinaan ng mga Holy Knights. At dito ni-reveal nga ni Gaban na in the past daw makailang beses silang sinugod ng mga Holy Knights para lang makuha siya. Yes guys, gustong kunin ng mga Holy Knights itong baby pa lang this time na si Shanks. Ipinakita ngang nagkaroon ng recall scene itong si Gaban sa moment na to. Nasaksihan nga natin itong mga Holy Knights na hinahanap ang batang may pulang buhok. Nung marinig nga ito ni Shanks naalala niya bigla yung kinuwento daw sa kanya ni Summers. Itong exactly na sinabi ni Gaban ito raw yung nabanggit din sa kanya ni Summers. Masaya nga daw balikan itong alaala na to ika ni Gaban. Nireveal nga rin ni Shanks na nung una daw niyang malaman yung patungkol sa mga Holy Knights nagulat rin siya. Hindi nga daw niya inaakala na merong combat force itong mga Celestial Dragons. Ang akala daw niya mga walang silbi lang daw ang mga ito. Naghahari-harian at iniisip nila na sila ang mga Diyos. Hanggang ngayon nga kapag naiisip daw ito ni Shanks kinikilabutan siya. Dagdag pa nga ni Shanks na ganun daw sana ang magiging buhay niya. As per Gaban naman yun daw ang tinatawag na fate o kapalaran. At dito nagpatuloy na nga sa pag-atake si Harald. Inopen up naman ni Shanks kay Gaban na gusto raw niyang mailigtas si Harald. Pero ikaw mismo ang nagsabi na wala nang magagawa ang mga tao once na maging Holy Knight na sila. Ika naman ni Gaban. So parang 50-50 nga itong si Gaban sa nais ni Shanks na mailigtas si Harald. Kumbaga pipili lang sila. It's either yung buhay ni Harald o yung buhay ng mga giant sa Elbaf. Kaya naman nasabi nga ni Gaban na sa moment na to si Loki na lang ang pag-asa nila. Speaking of Loki, nabalik nga sa kanya yung scene. Dito nga makikita nating pagod na sila parehas ng Ragnir. Inuutusan nga ni Loki itong Ragnir na gumalaw. Nasorpresa nga si Loki na itong martilyo pala daw na to ang guardian ng national treasure nila. At sa inis nga ni Loki na hindi nagre-response itong Ragnir, hinampas nga niya ito papalayo. Which is bumalik nga kaagad itong Ragnir at inatake si Loki. Pero this time nga
nag-counter-attack na si Loki. Hinampas nga niya ito ng martilyo niya na nag-cause ng pagkakawasak ng armas niya. Gulat na gulat nga si Loki nung makita niyang nasira na ang martilyo niya. Itong Ragnir naman tumalsik papalayo at makikita nating nag-transform na into squirrel. Ipinakita ngang may bukol ito, bunga ng ginawang atake ni Loki sa kanya. Sa kabilang banda naman patuloy ngang nananalasa si King Harald sa mga giant guards. Isa-isa nga niyang pinagpapatay ang mga ito. Kaya naman napatanong na nga si Shanks kay Gaban kung ano na daw bang gagawin nila. Wala nga daw idea si Gaban since first time niyang makaka-encounter ng isang immortal o holy knight na capable ring gumamit ng Conqueror's Haki. At dito ipinakita rin si Harul na nagbibigay ng instruction sa mga giant guards. I-delay nga raw nila si Harald hanggang sa makain na ni Loki ang legendary Devil Fruit. Speaking of Devil Fruit, yes. Sa sumunod na panel nga ipinakitang kusang ibinigay ng Ragnir kay Loki itong binabantayan niyang legendary Devil Fruit. Kinain nga ito ni Loki na nagresulta sa agaran niyang pagtatransform. Hindi nga malinaw kung ano exactly yung pangalan ng Devil Fruit na to o kung ano yung itsura ng transformation niya. Pero dahil nga sa nakita nating nag-anyong halimaw itong si Loki, we assume na isa itong mythical Zoan Devil Fruit. Bali nung makita nga ng Ragnir itong transformation na to, bakas nga sa mukha niya yung saya. Sa sumunod na panel naman, dali-dali na ngang tumakbo si Loki papunta sa tatay niya. Excited ngang makita ni Harald itong Devil Fruit ni Loki. Nagkaroon nga sila ng laban. Laban na halos tabla lang kung susumahin. Parehas nga silang nakakatanggap ng damage at parehas lang rin silang nakakaatake sa isa't isa. Though ang advantage nga lang ni Harald hindi pa siya namamatay. At some point nga makikita natin itong silhouette transformation ni Loki. Bali hesitant pa nga rin itong si Loki na patayin itong tatay niya. Obviously mahal niya ito. Kaya naman nabanggit nga ni Harald na wag daw emosyon ang pairalin ni Loki. Nakita naman neto yung ginawa niya sa mga giant guards nila. So sa sitwasyon nga na to medyo nilalabanan ni Harald itong pagkokontrol sa kanya ni Imsama para makausap niya ng maayos itong si Loki. Nagbigay na nga siya sa moment na to ng advance eulogy bago siya mamatay. Nabanggit nga ni Harald na kaya raw i-lead ni Loki ang buong Elbaf ng may honor. Kasama nga daw si Harudin kaya nilang pagyamanin ang Elbaf. At dito kinat na nga siya sa pagsasalita ni Loki at sinabing napakasama niya. Bakit? Dahil hahayaan nga lang daw ni Harald na patayin siya mismo ng sarili niyang anak. Wala nga daw siyang kilalang magulang na hahayaan itong mangyari. Babahiran niya ng dugo yung kamay ng sarili niyang anak. At dito binrot up naman ni Harald yung ginawa ni Loki para kay Ida. Alam nga daw niya ito. Nagpasalamat nga si Harald sa aksyon ni Loki. Yes, alam nga daw niya na hindi na mababalik pa si Ida kahit sunugin pa yung village ng mga pumatay sa kanya. Pero na-appreciate niya daw itong aksyon ni Loki. Sa huling panel naman ng chapter na to pinakitang dahan-dahan nang nagbabalik itong pagkokontrol ni Imu kay Harald. Kaya naman pinagmamadali na nga niya si Loki na patayin siya. At dito gamit nga itong martilyong Ragnir na punong-puno ng Conqueror's Haki. Initya na nga ni Loki itong huling atake niya. Habang nangyayari nga ito nag-uusap pa sila ni Harald. May sama nga daw ng loob si Loki sa ama niya dahil siya pa ang gagawa nitong huling trabaho na to o yung papatay sa kanya. Pero sa huli nag-I love you nga itong si Loki sa tatay niya. Same as Harald na sinabing mahal rin niya itong anak niya. Hanggang sa may nakita nga tayong kidlat na nagmula sa kalangitan. Sa tulong nga ng kidlat na to na sinamahan pa ng Conqueror's Haki, pinakitang nagkapira-piraso itong buong katawan ni Harald. Habang natatanggap nga ni Harald itong atake na to, ipinakita yung maikli niyang flashback moment sa anak niyang si Loki. At sinabing lahat daw ng ito para sa future ng Elbaf. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1170. Bali overall nga isang emotional chapter itong nasaksihan natin. Punong-puno pa rin ito ng misteryo pero mas nangyayari
pangingibabaw ang pagmamahal ng magulang at anak. Bale as usual sa susunod na video natin tatalakayin naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa analysis video natin. So yun lang, peace!